talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. Paulit-ulit po ulit? Hindi Hair follicle test po ulit? Ulit-ulit. Paulit-ulit. Uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. Ito hong mga tinatanong ni Eden, yan ho ang basic mindset ng mga DDS. Kaya wag ka nga absent, Miss Eden. Kasi ikaw ang representante ng kabobohan ng DDS dyan sa Malacanang Press Corps. Wag ka nga absent. A few days ago, si PBBM ay nag-podcast, di ba? Naglabas ng kanyang podcast. At sinabi niya sa kanyang podcast, mga kababayan, na gusto niyang quote-unquote, maipag-reconcile. Ayaw daw niya kasi ng gulo. So, open siya. Take note ha. Open siya to reconcile with the Duterte family. Oo. And that's something that we can, that is something that we can respect. Okay, respeto natin yan, mga kababayan. Konti lang ang mga taong ganyan. Yung kahit kahit wala kang kasalanan, ikaw pa yung nagpapaka-humble, di ba? It just reflects the good nature of the president na patuloy na binibigyan ng mali siya ng mga Duterte supporters. Doon sa tanong, na handa ka bang maipag-reconcile o bukas ka ba na maipag-reconcile sa mga Duterte? Ang sagot, oo. Ayoko ng gulo. Period. That's it. Yung mga sumunod na pangungusap ay iba ng konteksto niyan. Iba na ang kanyang kinukwento. Gusto ko makasundo lahat ng tao. Diyan ngayon, mga kababayan, umiikot yung nangyari kanina sa press briefing. Dahil dito, sa statement na to ni Harry Roque, Miss Eden Santos, hindi ka ba nakakahalata? Pag kino-quote mo si Harry Roque, lagi ka napapahiya. Matuto ka na kasi. Pakinggan natin yung mga tanong at ang sagot ng Presidential Communications Office dito sa issue ng reconciliation. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast, while maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, nahaharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus doon sa sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taong bayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. So tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. That is a stark difference from the Duterte administration. Napakalaki po ng pagkakaiba noon sa nakaraang administrasyon, mga kababayan. Balikan natin yung kwento ng Pharmally. Sa tanong ng batas o kaibigan pagdating sa Pharmally, sino sa dalawa ang sinunod ni Rodrigo Duterte? Diba? Si Pharmally. Kaibigan. Kaibigan eh. Sa issue ng investigasyon ng magnetic lifter, 6 billion na nakalusot. Take note ha, nakalusot.
sa Pilipinas. At ang tinuturo na mastermind nito ay si Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio na asawa ni Sara Duterte. Sino ang pinili ni Rodrigo Duterte? Batas o pamilya? Alam nyo na yung sagot dyan. Kausapin mga kababayan ng kabuhayan ng mga mangingisda at ang ating sovereign rights dyan sa West Philippine Sea sa laban doon sa claim ng China. Territorial waters daw nila ang West Philippine Sea. Sino ang pinili ni Rodrigo Duterte? Yung mga mangingisda na naghahanap buhay lamang doon o ang China? Alam na natin ang sagot dyan. Implementation ng batas. Pinili ba ni Rodrigo Duterte na sundin ang constitutional right to due process ng mga hinuhuling kriminal na merong aligasyon na sila ay involved sa illegal drug trade? Anong pinili ni Rodrigo Duterte? Yung karapatan ng taong litisin o protektahan yung kanyang mga kaibigang drug lord? Pinili ba niya ang batas o yung mga drug lord? Alam na rin natin ang sagot dyan, mga kababayan. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga kondisyon po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaksyon ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat nitong si Atty. Harry Roque, dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Dapat Bukod po kinlosap doon, si Eden eh. medyo... Ano? Paulit-ulit po ulit? Hindi Hair ba- follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin nyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira, puro fake news na natatanggap ng Pangulo. So, ang pakikipagkasundo sa lahat, hindi lamang para sa mga Duterte, ay tama lang po na gawain ng Pangulo bilang ama ng bansa. Magsasakripisyo na siya kahit siya na po yung sinisiraan, kahit siya na po yung binibigyan ng maling kwento at binibigyan at ginagawa ng peke na video. Yan po ang dapat na gawin talaga ng isang ama ng bansa. Ate Eden, kaya gusto kitang laging nandyan eh. Huwag ka nga absent ha, Ate Eden Santos. Ma'am Eden, kung mapanood nyo man tong video na ito, may mag-share sa inyo kasi nasa thumbnail kayo. Huwag po kayong absent ha. Kasi yung mga last few press briefings, wala ka or tahimik ka lang. Magparamdam ka lagi, every press briefing. Kailangan may paramdam ka, Miss Eden. Ito hong mga tinatanong ni Eden, yan ho ang basic mindset ng mga DDS. No joke. No joke. At mga kababayan, it's a good to see on national TV na yung mindset ng mga DDS ay na-verbalize. Kasi alam nyo mga kababayan, pag sa Facebook kasi syempre post lang, type lang, ganyan. So wala masyadong impact, tinatype lang naman. Pero kapag na-verbalize, iba yung dating, parang ano na to Oo, kasi sinasabi na. Oo, sinasabi na. Kaya wag ka nga absent, Miss Eden. Kasi ikaw ang representante ng kabobohan ng DDS dyan sa Malacanang press corps. Wag ka nga absent. Parang awa mo na. Ikaw yung mindset eh. You are the consummate DDS mindset in the Malacanang press corps.